Sa umagang ito, yun yung ating mga patotoo kanina, lalo na yung mga nangyayari sa ating bansa ngayon, sa buong mundo. Yan. Yung nangyayari sa buong mundo, yung mga propesya sa banal na kasulatan talaga nangyayari na. Pero sabi naman ng Matthew 24, huwag tayo mabahala kasi talaga mangyayari yung mga yan, bagamat ito ay pasimula pa lamang. Pero kahit gano'n, tayo maging handa sa ating buhay. Eh, lalo na ngayon sa bansang Pilipinas. Okay, saan sa ibang bansa lang. Layo natin dun. Sa ating bansa ngayon, lumindol na nakaraan, una sa Cebu, pumutok yung Bulkang Taal. Tama po ba? Cebu, Bulkang Taal, tapos nakalaan sa Davao. Kahapon, ang hapon ngayon, dito naman sa Norte. O, malapit na ha. Baguio ba yun? O, lumindol na dati doon. Tapos sa Metro Manila, baka mamaya, suglod na tayo. Pero hindi para takutin tayo. Kundi, salamat kasi nandito tayo sa church, naghandog tayo sa Diyos at nakabilang kayo doon. Ano yung sabihin ng paghahandog? Tagumpay. Okay? Iningatan tayo ng Diyos at inayaan niyang nasa templo niya tayo para magpasalamat. Kasi yung bansang Israel, nung hinugot ng Diyos sa bansang Ehipto, inutusan na maghandog. Kaya katibayan na naghahandog sila ay pinagpala ng Diyos at iniligtas. Kaya tayo, iniligtas tayo ng Panginoon. Hindi lumindol nung time na lumilindol sa Davao. Hindi lumindol sa Metro Manila ng time na pumutok yung bulkan sa Taal. Hindi lumindol dito lang sa Cebu o sa Baguio. Tama, tayo, safe pa rin. Kaya kapasalamat tayo sa Panginoon. Kaya lang magtanong, anong dapat natin gawin sa ating mga buhay? Sabi ng Revelation, yung dumating yung mga bagay na hindi kaya-aya sa kanila, yung iba, mas kinamuhian nila yung Diyos. Tama po ba? Imbis na magsisi sila, tumalikod sa kasalanan nila, mas kinamuhian nila bakit nangyayari daw ito. Eh kung tatanungin nila yung kanilang mga sarili, ano ba yung ginagawa nila para hindi sila makaranas ng mga ganung bagay? At sa isang global na. Yung blue. Okay, isang battery lang. Isang battery. Kaya, tama. Yun. Hindi naman nila tinanong kung ano ba yung ginagawa nila, bakit hindi sila karapat-dapat mangyari yung mga ganong mga bagay sa Revelation. Tama po ba? Kasi sa aklat ng Revelation, yung mga nangyari yung mga bagay na sa pitong mangkok, yung mga nangyari yung mga bagay na hindi nararapat mangyari o talagang katapusan ng mundo, ng panahon na yun, pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, yung mga panahon na yun, sinisipa nila yung Diyos, hindi sila nagsisi. Sinisipa nila, imbis na maghingi sila ng tawad, ibig na magsisi sila, hindi nila ginawa. Sa ating buhay ngayon, nakikita natin yung mga bagay na nangyayari sa paligid natin, sa Metro Manila, safe tayo. Ano pa ang ginagawa natin? Hintayin pa ba natin may mangyari sa atin para tayo magsisi sa ating mga kasalanan? Para kaasama natin ang pumunta sa church? Para kaasama natin magbasa ng Bible para kapag dumating si Jesus Christ, anytime, madatnan ako nagbabasa ng Bible. Tama po ba? Pero hindi pa rin natin ginagawa. Amen? Hindi pa rin tayo seryoso. Minsan, nandoon na tayo sa loob ng church, hindi pa talaga tayo focus. Minsan, nandiyan na tayo, minsan naghahandog, pero hindi naman pala din totoo yung laman ng puso natin. Ganun yung mga katotohanan na nangyayari sa battle. Kagaya ng sinasabi ng Sister Joy, talagang battle. Yung nangyayari, struggle pag tayo pumupunta sa panambahan, nag-iisip ng spiritual. Okay? Pero isipin natin sa lahat ng oras, ang propesya ng banal na kasulatan o ng salita ng Diyos ay tunay na nagaganap na. Kaya salamat sa kanyang mga salita na palagi sa atin nagpapaalaala at wala pa sa ating mga bagay na nangyayari, hindi pa sa atin nangyayari yung mga bagay na inaasahan natin mangyari, na alam natin mangyayari. Kaya dapat tayo ngayon maging handa. Ngayon, ano ang dapat natin gawin sa ating buhay ngayon? Ngayon, nakita na natin ang mga nangyayari, mga bagay na maaaring ito na nga ang senyalis na malapit na dumating ang ating Panginoong Hesus. Sa social media, lagi na yung pagtuturo
pag-aaral ng mga nagsasaliksik, hindi na nila nililihim yung kanilang mga pinag-aralan. Lantad na nila itong pinahayag. Okay? Kahit nga hindi nga mga ngaral na, nagsasalita lang tungkol sa banal na kasulatan. Kahit yung mga ordinaryong content creator lang na hindi naman talaga mga pastor, hindi naman talaga mga lingkod ng Diyos, mga ordinaryong miyembro lang, nagpapahayag na rin ng mga tungkol sa wakas ng lahat ng bagay. Pero hindi pa rin natin siniseryoso. Amen? Ngayon nakikita na natin lahat ng bagay nito. Ano yung dapat natin gawin ngayon? Yun ang tanong. Sa tingin nyo kaya, ano kaya yung pinakamagandang bagay na dapat natin gawin? Okay? Ang isang bagay na dapat natin gawin ngayon ay ilapit natin ang ating sarili sa Diyos ng totoo. Amen? Sino din nagmamahal sa Diyos? Amen. Dapat lahat tayo nagmamahal sa Diyos. Okay? At dapat yung pagmamahal yun, hindi sa labi lang sinasabi ni Isaias. Kasi maraming tao nagmamahal sa Diyos sa labi lang. Tama ba? Kaya ito yung topic natin ngayon. Ito yung mga topic natin na pag-aralan na natin nakaraan. Na kailangan natin balikan para ipaalala sa atin na sa panahon ngayon, hindi na tayo dapat pang magpatumpik-tumpik. Dapat gawin na natin ang nararapat, lalo na sa panahon ngayon na malapit na talaga dumating ang ating Panginoong Hesus. Kasi sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, may tinatawag na rapture. Yun yung pinag-aralan natin nung nangaral si Pastor Eddie. Ang tanong, pag dumating ba yung rapture, sino yung talagang sa totoo lang, yung sa palagay niyang kasama siyang mga rapture, taas kamay? Yung totoo, ha? O, yung totoo, yung pagka dumating si Jesus Christ kasi, tutulog yung yung trumpeta. Ano yung Brother Rudolph, yung kay John D. Baptist, yung ano yung tawag doon, yung herald, di ba? May trumpeta yun. Ito na, yung balita. Parang hindi ako marunong no? Yan na, Jesus Christ. Pambagong taon naman yun sa akin. Parang hindi bagay Yun, basta yun na yung tulog ng trumpeta, sabi ng banal na kasulatan. At sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, sa isang iglap mata, sa isang sandali, sa pagtulog ng trumpeta, ang mga namatay na sumampalataya ay babangon at sasalubong sa hipapawid, sabi ron. Pagkatapos, yung mga kumikilala sa Diyos, yung mga sumasampalataya sa Diyos. Kaya ang tanong, sinong nakakaalam ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Taas kamay. Kaya, sinong nakakasigurado sa sarili niya ay pagdating ni Jesus Christ ay talagang nananampalataya ka sa oras na yun? Tama ba? Tama ba? Naisip ba natin minsan yung bagay nito? Ngayon yung magandang panahon para maisip natin yan. Amen? Kasi ito na yung sign na malapit na talagang dumating ating Panginoon anytime. Sa pag-aaral, social media, maraming nananaliksik dyan, inaantamayanan nila yung third temple. Yung 5 baka, pulang baka, hindi ba yun? 5 pulang baka na ihahandog sa third temple na muling gagawin. Kasi yung third temple ni Solomon na unang perfect na pagkagawa, nawasa. Ngayon, nagsalim yung mga mananakop, yung mga hari, pinahintulutan ng Diyos na itayong muli yung second temple, kaya lang hindi perfect. Bakit? Inuna ng mga tao yung itayo yung sarili nilang buhay. Yung mga hanap buhay nila, tinayo nila yung second temple, hindi pulido, gawa nila sa pila. Kaya nalungkot yung Diyos, yung mga sinaunang mga tao ng panahon na talagang sumasamba sa Diyos, nalulungkot, nahihiya sa Diyos. Walang mukhang maiharap kasi hindi kayang sukatin yung kadakilaan ng unang templo, buong buhay, buong puso ni Haring David. Na lahat ng kanyang ari-arian, inipon niya para ibigay kay Solomon. Lahat ng ari-ari David na nasamsam niya. Kasi sabi ni David, yung bahay ko, ang ganda-ganda, yung palasyo ko, yari sa sidar o mga ginto, yung mga aking gamit. Tapos yung templo, kubul-kubul lang, tent-tent lang, pinubuhat lang. Kasi kabantipan lang, kung saan sila pupunta, dadalhin nila doon sila magpipista, doon sila magsasamba. Naisip ni David, hindi pwede ganito, kailangan may tahanan ng Diyos. Tama? Kaya naisip niya ipagawa ang Diyos ng templo. Okay? At kaya lang hindi siya initulong ng Diyos si Haring Solomon na kanyang anak. Pero lahat ng kanyang ari-arian, inipon niya.
Ipinamana niya ba kay Solomon? Amen. Hindi. Ibinigay niya kay Solomon para gawing templo. Tama? Amen. Hindi niya pinamana sa anak niya. Bakit? Kasi Diyos na bahala doon kay Solomon sa anak niya Tama? Yung lahat ng ari-arian, ibinigay niya sa Diyos. Ipinagpatayo ng templo, kaya pulido yung templo na yun, yung mga gamit ng ginto. Ikalawang templo yun, second temple, sinawasak din yung first temple, second temple, itinayo. Kaya lang, puro pilak na lang, mga peke na, imitation na lang. Kaya hindi kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Imbis na yung templo, ang agpapagin nila, yung mga sariling buhay nila, inasikaso nila. Kung paano sila ayayaman, kung paano mabubuhay yung kanilang mga anak. Tama po ba? Pero nakalimutan nila yung pangako ng Diyos na hindi sila iiwan ni pababayaan ng Diyos ang buong sambahayan. Tama? Kaya hindi mo kailangan isipin yung sarili mo. Kailangan mo lang isipin ang Diyos para isipin ng Diyos din yung mga mahal mo sa buhay. Yung sarili mo at yung mahal mo sa buhay. Amen? Ayun yung mga senaryo na katotohanan na dapat natin malaman ng istorya ng panahon na yun. At ngayon, nawasak yung second temple, yung peking temple, yung imitation na temple na yun, na hindi naging kalugod-lugod din naman kay Yahweh, kaya nawasak ulit. At ngayon, sinisikap ng itayo ngayon. Kaya maraming may propesya sa banal na kasulatan na itatayo yung ikatlong temple. At doon, maghahari yung Antikristo na hinihintay ng karamihan. Tama po ba? Doon tatayo ang Antikristo na hinihintay na darating ang ating Panginoong Hesus. Kasi sabi ng Thessalonians, hindi magaganap ang lahat ng ito pag hindi nagpapakilala ang suwain, yung Antikristo. Kaya kapag nagpakilala ang Antikristo, iyan na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya sino nakakaalam ng bagay na yun? At kung sa pangyayari na yun, ang tanong doon, sa oras na yun, ano ang ginagawa mo? Ayun yung dapat mong alamin sa buhay mo at paghandaan. Kung nasaan ka ba doon? Tama po ba? Kung ano ang kalagayan ng pananampalataya mo sa Kanya. Kung ikaw ba ay pagkatapos na mga namatay ay sasalubong sa alapaap para pumangalawa yung mga sumasampalataya, ang tanong, kabilang ka ba sa mga sumasampalataya ngayon? Naiaangat. Okay? O hindi naman mo maabutan yun, bukas, mamaya, o sa susunod na araw, gano'n ka nakatitiyak na ikaw ay may buhay pa. Tama po ba? Ay yung mga bagay na pwede nating gawing sandigan upang makapamuhay tayo tungo sa Diyos. Kasi hindi natin hawak ang ating mga buhay. At ang tanging nakakaalam lang yan ay ang Diyos. Kaya anong dapat natin gawin upang tayo makasigurado? Siyempre, kailangan idikit natin yung ating mga buhay sa Diyos. Amin mo ba? Tama mo ba? Hindi tayo pwede iligtas ng tatay natin, nanay natin, ng presidente ng Pilipinas, ng mayor, okay? Ng mga politiko, hindi pwede. Sila nga nag-aaway-aaway na ngayon dahil sa flood control Tama ba? Nagkakanda, gulo-gulo na nga yung bansang Pilipinas dahil sa pondo na kanilang mga ninanakaw. Dahil sa mga nangyayari sa ating bansa. Hindi nila tayo pwedeng iligtas. Kaya ang tanging bagay na pwede natin gawin ay magseryoso na idikit ang ating mga sarili sa Diyos. Ngayon, ano ang ating gagawin? Kailangan natin ng pananampalataya. Tama mo ba? Bakit kailangan ng pananampalataya sa Diyos? Sino nakakalam? Bakit kailangan ng pananampalataya sa Diyos? Sige, Sister Gina. Yan, tama. Iyan ang pinaka-tamang bagay na sagot sa ating katanungan. Palabakan natin ang Panginoon. Kasi kung walang pananampalataya, mukhang malabo natin nabibigyan kaluguran ng Diyos sa ating mga buhay. Tama po ba? Na bagay na inuutos ng Diyos sa atin na bagay na dapat nating importanteng gagawin. Amen? Paano mabibigyan ng kagandahang ng ligaya ang Diyos kung hindi ka naniniwala sa Kanya? Amen? Bakit? Ano ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang isang bagay na yung iaasahan o paniniwala sa isang bagay na hindi mo nakikita. At ang Diyos, Espiritu, na dapat mong sambahin sa Espiritu at katotohanan na hindi mo nakakita, na tanging paraan para masamba mo siya ay yung meron kang pananampalataya sa iyong buhay. Dahil napakahalaga ng Diyos sa ating buhay, bakit siya ang nakakaalam ng bawat bukas na mangyayari sa atin. Amen? Yung tatay mo ba, alam kung
kailan ka mawawala sa mundong ito? Yung nanay mo ba, alam kung kailan ka lilisan? Yung kapatid mo ba, alam yung magiging mangyayari sa'yo sa hinaharap? Hindi. Ang nakakaalam lang yan, ang Diyos na may lalang sa ating lahat na espiritu na hindi natin nakikita. Amen? Ayan. Kaya, ang dapat natin gawin, magkaroon ng pananampalataya sa Kanya para mabigyan natin siyang kaluguran. At ang tanong, ano naman ang bagay na ikalulugod ng Diyos na dapat natin gawin? Meron ka nakakaalam? Ano yung nakalulugod na bagay na dapat natin gawin para sa Diyos? Ang pagsunod sa Kanyang utos. Amen? Ano ang utos ng Diyos? Ibigin mo ang Diyos ng buong buhay, buong puso, buong kaluluwa. Amen? Kung wala kang pananampalataya, hindi mo magagawang ibigin ng Diyos. Amen? Kasi ang Diyos ay espiritu at hindi natin nakikita. Amen? Kaya sa umagang ito, aalamin natin yung mga bagay kung paano natin maiibig ang Diyos. Napag-aralan na natin doon ng mga nakaraan, kailangan natin ibalik, lalo na ngayong mga panahon na ito, upang tayo makasigurado sa ating pananampalataya, sa ating buhay habang naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus at habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Marami tayong bagay na hindi nagagawa na dapat natin gawin, paghahanda at pagpapakita sa Diyos na talagang mahal natin siya. O, sino nakakaalam dito ng pag-ibig sa Diyos? Ano yung dapat mong gawin para masabi mong mahal mo ang Diyos? Sinong nakakaalam? Sige, Brother Daniel. Ibigin ng kapwa. Yan, siya yun. Tama, ibigin ng kapwa. O, ano pa? Maliban sa ibigin ng kapwa. Sige. Ibigin mo ang sarili. Yun, kasi yung utos pangalawa, ibigin mo ang kapwa gaya ng sarili mo. Magkapareho yung utos na yun, parehas lang ibigin ng kapwa. Ano kasi kapwa mo, ikaw din yun Tama? O, pareho yun, tama. Yan, may mga apat na bagay tayong kailangan malaman para masabi natin mahal natin ang Diyos. At isa yun, sinabi ni Brother Daniel, na napakahalaga na pagpapakita ng mahal natin ang Diyos. Amen? Kaya ang ating topic sa umagang ito, how to love God. Paano natin iibigin ang Diyos kung gayong ang Diyos ay hindi natin nakikita? Amen? Ano nga ba pananampalataya? Katiyakan na mangyayari ang isang bagay na hindi mo nakikita. Okay? Na naniniwala ka sa Diyos na dapat mo siyang sundin kahit hindi mo siya nakikita. Dahil alam mong totoo ang Diyos na lumikha sa iyo. Tama mo ba? Amen. Na kaya kailangan natin sundin ang mga bagay na inuutos ng Diyos kahit hindi natin nakikita ang Diyos. Sabi ng John 14:15, kung mahal niyo ako, dapat sinusunod ninyo ang aking mga itinuturo. Sabi doon, John 14:15, Brother Niron. If you love me, you must obey my commandments. At ang commands niya, dapat mahalin natin ang Diyos buong buhay, buong puso, buong kaluluwa. Yan ay nakasulat sa aklat ng Marcos, chapter 12, verse 30. Sige, lahat tayo tumayo at tayo sabay-sabay magbasa sa aklat ng Marcos, chapter 12, verse 30. Yeah, Marcos muna, Brother Ngiron. 12:30. Yan. Sabay-sabay natin bigkasin ang aklat ng Marcos, chapter 12, verse 30. Kailangan natin bigkasin sa ating mga labi. Marcos chapter 12, verse 30. Sabi rito, 1, 2, 3, go! Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Tayo sumadaling manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito. Patnubayan mo kami, Panginoon. Ikaw ang may taas, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Lamang ang mahayag, Panginoon, kalooban mo ang matupad at huwag mong hayaan sa bawat isa sa amin na lalabas ng church na ito, Panginoon, na walang dalang kaalaman, karunungan na magagawa namin, Panginoon, paghahanda habang kami naghihintay sa muli mong pagbabalik. Salamat, Panginoon, ingatan, gabayan at pagpalain mo kaming lahat na naririto na nag-una ng iyong bahay panambahan upang ikaw ay sambahin, pakinggan at alamin ang iyong mensahe na dapat namin gawin
sa aming buhay na ito. Purihin ka, Panginoon, lahat ng ito ay aming dalangin na may pagpasalamat sa matamis mong pangalan, aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Pakawala natin ng Diyos at tayo ay makakaupo na. Ayan. Okay, Marcos 12:30. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Tapos sabi ng John 14:15, kung iniibig mo ang Diyos, susundin mo ang kanyang utos. At ano yung utos ulit? Ibigin mo ang Diyos. Kaya, paano natin magagawang ibigin ng Diyos? Ano ang dapat natin gawin? Okay? Yung isang punto sinabi na ni Brother Daniel, pero mamaya na yun. Okay? Una sa lahat, sa tingin nyo, ano yung unang bagay na dapat natin gawin ngayon? Malapit na nakikita natin ang wakas ng lahat ng bagay. At siyempre, nabanggit na ni Brother Daniel, mahalin natin yung ating kapwa. Ano yung unang bagay na dapat natin gawin sa tingin nyo? Na may pakikitang mahal natin ng Diyos. Lalo na ngayon, na parang hinahabol na tayo ng oras. Yan, number 1, dapat isipin natin at pahalagahan, mahalin ang templo literal na ginawa ng Diyos. Tama po ba? Sa tingin nyo bakit? Kasi sa templo, nandoon nakatira ang Diyos, nandito ang presensya ng Diyos. Amen? Sa inyong tahanan, ano yung pinaka komportableng lugar para magkaroon ka ng enkwentro sa Diyos? Yung tahanan mo o yung church? Okay? Yung eskwelahan o yung church? Church. Kumbaga sa lahat ng mga bagay na sasabihin ko, isa lang naman ang sagot church. Tama ko ba? Kaya napakahalaga, unang bagay na pwede nating maipakita ang pag-ibig natin sa Diyos, tandaan natin ito. Mahalin natin yung literal na templo ng Diyos. Bakit? Kasi nandito ang presensya ng Diyos. Okay? Dito, ang presensya ng Diyos, walang ibang itinuturo dito kundi ang salita ng Diyos. Kung babasahin natin ang awit 113-14, ito ang tirahan ng Diyos nakalagay doon. Okay? Hindi natin ganong basahin lahat kasi yung oras natin naghahabol tayo. Okay? Pero yun ang nakalagay dyan. Ang tahanan ng Diyos ay nandito sa templo. Kaya tayo kapag kami mga suliranin, pwede niyong gawing kanlungan tong templo. Pwede kayo pumunta rito, manalangin, makapag-focus, okay? Dumulog sa Panginoon. Kaya bigay natin yung unang pag-ibig natin na pagpapakita sa Diyos. Mahalin natin yung simbahan natin, yung church na ito. Pangalawa, ito kasi yung dahilan kung bakit tayo nakakapaghandog, nakakapagbigay ng parangal sa Kanya. Makapag-komportable ka bang magsamba sa loob ng tahanan mo lang? Sa school kaya? Tama po ba? Pwede kang maghandog doon sa school ng iyong kaloob, ikaw lang mag-isa, tapos yung mga kaklase mo nakatingin sa'yo. Tama? Sa bahay mo, hindi. Baka yung handog mo rin kunin ng kapatid mo. Lord, ito para sa iyo, binibigay ko ito, alis ka na, wala ka yun. No? Ano? Kaya, tandaan natin, kung mahal natin ang Diyos dapat, mahal natin yung church. Sabi ng Hebreo 10:25, huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Kaya lang, kalulungkot isipin, ngayon nakikita na natin yung mga nangyayari, lumilindol na, pupunta ka pa sa Cebu, no, para i-video. Iba mo sa social media, lumilindol na, tawa. Iba ganun eh. Ibig na lumuhod sa Panginoon at magsisi. Yung iba naman, tama yung ginawa. Kaya lang, yung time lang ba na ikaw ay kailangan mo ang Diyos at lalapit sa Diyos. Tama mo ba? Tama yung ginagawa mo na malapit ka sa Diyos kapag tapos yung lindol na gagawin mo. Tama ba? Balikan na naman sa dati mong buhay. Minsan ganun tayo eh. Kung minsan magkakasakit tayo, lalapit tayo sa Diyos. Kung magaling na tayo, wala na tayo. Tama po ba? Kung minsan wala tayong pera, kailangan natin ang pangangailangan natin. May babayaran sa ospital, may babayaran sa mga pangangailangan. Pray tayo, pag binigay na, wala na. Ang buhay Kristiyano sa atin, hallelujah lang. Sabi nga ng kanta, buhay Kristiyano, hindi hallelujah lang. Pagka nasa church ka, umi-amen, hallelujah. Kapag nasa labas, hindi ka na maringgan ng amen, hallelujah. Hindi mo na magawang ibahagi si Jesus Christ sa iyong kaklase, sa iyong kaibigan, sa iyong kapwa. Amen?
Kaya dapat isipin natin yan. At lahat ng bagay na yan ay matututunan natin sa church. Tinuturo yan eh. Yung mga gawain ng isang taong dapat naglilingkod sa church, yung mga katangian ng bawat Kristiyano na dapat ginagawa niya, yung paghahanda na dapat ginagawa ng isang Kristiyano, itinuturo sa church yan. Kaya dapat nating mahalin ng church. Pagkaisahan natin, i-rebuild kagaya ni Haring David. Ni-rebuild niya yung templo ng Diyos. Pinahalagahan niya. Yung kanyang kayamanan, ginamit niya lahat. Hindi siya nagtira. Ay babasahin yung Kings. Lahat ng nasamsam ni Haring David, sa lahat ng kanyang digmaan, nangyaring digmaan, ibinigay niya kay Solomon para ipagpatayo ng templo. Mababasa natin yan sa Old Testament, sa Aklat ng Mga Hari. Hindi nagtira si David ng para sa kanya. Kasi hindi niya naman madadala yun pag namatay siya. Nilagay niya lahat yung para itayo yung templo para doon handugan sambahin ng Diyos na kanyang pinagpilingkuran. Pinakita niya yung pag-ibig na siya Diyos sa pamamagitan ng concern niya sa templo ng Diyos na nakikita niya na hindi dapat ganito. Yung bahay ko napakaganda. Okay? Pag ako nagbe-birthday, may handa ako. Kapag kayong church may gawain, hindi ako makapagbigay sa church. Nakiisip niyo po ba yung mga ganung bagay? Tama ba? Kaya ako hindi ako naghahanda pag may birthday ako eh. Bakit? Walang pamanda eh. Akong pera eh. Wala talaga akong pera kaya hindi ako naghahanda. Pero iniisip ko din, kung sakali maghahanda ako, sa church na lang. Tama ba? At least mga lingkod ng Diyos ang makikinabang nun. Okay? Mamaya, malalaman natin kung bakit. Okay? Malalaman natin kung bakit ganun ang dapat natin gawin. Pero sinasabi lang muna natin dito, kung mahal natin ng Diyos, tutulong tayo sa pangangailangan ng kanyang templo. Ano ba yung meron sa church? Ay pala, yung wala pala dito mga design. Ay, baka mura lang so at kaya ng aking budget. Okay? Baka sa TikTok ay sa Shopee, piso lang ito. Baka pwede kong bilhin ito. Kasi lang ang kaya ko. Mahalaga na yung para sa Panginoon yung nag-isip ka ng kabutihan para sa church. Hindi mahalaga ang laki o liit ng iyong halaga na ibibigay. Mahalaga yung puso mo na nakakita ka ng mga bagay na pwede mo ma-cooperate para sa pagpapalago ng gawain ng Panginoon. Amen? Yes. Ay, kailangan ng church ng tracts. Pastor, meron ba kayo diyang kopya ng church ng tracts? Magkano pa po ba yung pwedeng magawa kapag ibigay pagka nagpapagawa ng isang tracts lang? 7 pesos yung color. Ay, pastor, ang baon ko kasi 100. Kapag napagawa ako ng mga 5, magkano yung 7 pesos? 35. O meron pa ako matitirang 65 na baon. O siguro, pastor, may babayaran pa ako mga 3 piraso lang muna kaya kong pagawa. O, mahalaga na yun sa Panginoon. Ipunin mo yun. Okay? Ipunin mo yung 3, mga 10 araw ka na ganun ang ginagawa mo araw-araw. Ilan na yun? 30. Sa 30 tracts na yon, ilang tao na mabibigyan mo? 30 din. Sa 30 tao na yun, posibleng kahit isa dyan, hindi magbasa nun. At ang sabi ng Bible, isa mong kaluluwa, ang makakilala sa Diyos, libo-libong anghel na ang natutuwa sa langit. Amen? At hindi lang yun, napapawi ang maraming kasalanan kapag meron tayong kaluluwa na nailalapit sa Diyos. Amen? Eh, pwede natin mga gawing mga bagay para sa ikalalago at ikagaganda ng templo, pwede natin gawin. I-participate natin yung mga bagay na meron tayo para sa Diyos. Para maipakita natin, mahal natin ang Diyos. Tama po ba? Napakadaling sabihin sa atin, pag tinanong tayo, mahal mo ba ang Diyos? Amen! Pero totoo, ginagawa mo nga ba talagang mahal mo ang Diyos? O hindi mo talaga alam kung paano mahalin ang Diyos? Tama? Dalawang bagay lang yan eh. Hindi mo alam kung paano mahalin ang Diyos. Kaya nasasabi mong mahal mo ang Diyos. Alam mo na mahalin ang Diyos, hindi mo lang talaga ginagawa. Dalawa lang yun. Amen? Salamat sa templo na ito, na napakahalaga, na dapat natin bigyan ng importansya para masabing mahal ang Diyos kasi dito tinuturo ang kahalagahan at tamang kaunawaan kung paano natin dapat mahalin ang Diyos, kagaya ng sinasabi natin ngayon. Di ba alam na natin ngayon kung paano natin mamahalin ang Diyos? Ano yung una? Mahalin ang church. Una pala, pinapag-aralan natin ngayon, number 1. Para mahalin ang Diyos, mahalin natin ang church. Kagaya ni David, buong atensyon at buong puso niya, buong buhay niya, inisip niya yung templo ng Diyos.
Kasi napakahalaga. Bakit? Dito nakatira ang Diyos. Nandito yung presensya ng Diyos. Anytime pwede ka manalangin dito at tugunin yung mga imposibleng bagay. Ilang pwede mong hilingin sa Kanya. Ayaw nyo ba nun? Kapag ka pinaganda mo yung church at nakita ng Diyos na isa ka sa nag-participate dyan, yung mga bagay na mahiwaga na hindi mo lubos ang naunawaan, kaya yung ibigay sa iyo. Amen? At dito lang yun sa church. Sa sabungan ba, pwede ka mag-pray? Pag nandun ka, hindi ka mapapanatag manalangin doon. Sa school, kapag pray ka, pwede. Sa isip mo. Pero yung panalangin na talagang marugdog, hindi eh. Kahit sa tahanan mo, may mga magugulo dyan, yung mga anak mo. Kaya pinaka-the best mag-pray sa tahanan, sa totoo lang, madaling araw. Alas 3 ng madaling araw, yung kasagsagan ng tulog ng lahat. Amen? Kaya tandaan natin. Okay? Number 1, ano ang bagay na papakita natin mahal natin ng Diyos? Ano yung unang bagay? Mahalin ng church. Kaya dapat mahalin natin ng church. Tumulong tayo o makipag-participate sa lahat ng pangangailangan ng church. Ano pa? Lagi tayong dumalo sa pagtitipon sa church. Okay? Huwag tayong a-absent sa church. Kasi dito lang natin makukuha yung pananampalataya natin. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Tanda natin. Kaya napakalaga ng church. Dito, nauhubog yung ating kaalaman sa salita ng Diyos. Dito tayo maaaring maligtas. Saan natin nakukuha yung kaligtasan natin? Saan? Sa pananampalataya. Ano natin makukuha yung pananampalataya? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Saan ka makikinig ng salita ng Diyos? Sa church. Tama mo ba? Kaya napakahalaga ng church. At kung gusto mong maging lapit ang loob mo sa Diyos, pumunta ka ng church. Tama ba? Bakit? Ano meron sa church? Androon, yung nangangaral ng salita ng Diyos na makukuha ko ng pananampalataya na magkukos sa akin ng kaligtasan ng buhay ko. Amen? Kaya napakahalaga ng church na pinahalagahan ni Haring David sa kanyang buhay. Kasi alam niya ang kahalagahan ng church. At sa buhay natin ngayon, salamat sa Panginoon, nalaman na natin. Amen? Ano yung unang bagay na maipakita natin mahal natin ng Diyos? Mahalin ng church. Ano yung meron sa church? Salita ng Diyos na nagdudulot ng pananampalataya na kinalaunay magiging kaligtasan ng ating mga buhay. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Natandaan natin yan. Kaya, anong gagawin natin? Supportahan ng church. I-rebuild. May pag-participate tayo sa bawat pangailangan ng church. Tangkilikin natin ang bawat gawain ng Panginoon. Lalo na ngayon nakikita natin na malapit ang dumating ang ating Panginoong Jesus. Okay, baka daknang ka ng Panginoon. Sunday ngayon kung ano-ano ginagawa mo. Nasa lugar ka kung saan hindi ka nararapat. Amen? Kung ikaw ang Diyos, anong gagawin mo? Yun ang isang tanong dun eh. Hindi, Pastor, yung Diyos, mahabagin, mabait, tama lahat yan. Magpalit kayo ng Diyos. Ikaw yung Diyos, anong gagawin mo? Madagnan mo na yung anak, ibang tatay yung tinatawag. Ay yung pinagagawa mo, hindi niya ginawa. Isipin mo lang yung tatay mong literal. Anak, maghugas ka ng pinggan para pag-uwi ko ng bahay, pagod ako sa trabaho, kakain na lang ako. Tama? Uwi ng bahay, tatay mo, pagod na pagod, tapos pinagalitan pa ng kanyang amo, halos magsuntukan na sila. Galit na galit. Tapos umuwi ng bahay, gutom. Tapos sandok ng pagkain, tutong pa yung kanin mo, tapos wala pong plato. Kutsara na lang sana, kahit tinidor, wala pa rin. Anong gagawin sa'yo ng tatay mo? Gulping ka no, sigurado yun. Ganon din ang Diyos. Amen? Ang Diyos ay mapaligbuhuing Diyos. Ang tatay natin literal mabait. Tama, hindi tayo matitiis, pero kaya tayo sakta nila para pagtutuwid sa atin. Ganon din ang Diyos. Amen? Sabi ng aklat ng Exodus 20, ang Diyos ay mapanibuguing Diyos. Kaya wala tayong dapat ibang gawin, kundi sundin ng Diyos. Pakita na mahal natin siya sa pamamagitan ng pag-ibig sa kanyang templo. Amen? Number 1 yun. Pangalawa, kailangan natin mahalin yung mga lingkod ng Diyos na ibinigay sa atin. Kailangan natin mahalin yung mga pastor na inalagay sa atin ng Diyos. Sundin, igalang, unawain, pahalagahan, okay? Tangkilikin yung mga pagtutuwid nila,
Yung pagtuturo nila, pakinggan. Lalo pag nasa templo ng Diyos, nagtuturo sila. Bakit? Bakit natin kailangan mahalin yung mga lingkod ng Diyos? Bakit? Ano sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 9, Brother Niron? 1 Corinthians chapter 3 verses 5 to 9. Kaya bakit natin dapat mahalin ang mga lingkod ng Diyos o ang mga pastor? Sabi rito, 1 Corinthians chapter 3 verses 5 to 9. Alam ba? Basahin ko na lang, 1 Corinthians 3. Sige, Brother Niron, ilagay mo lang dyan. 3, 5 to 9. Sabi rito, sino ba si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Okay? Ano sabi ron? Mga taong umaakay sa inyo sa pananampalataya kay Kristo. Ngayon, kung walang taong aakay sa inyo sa pananampalataya kay Kristo, ano mangyayari sa inyo? Ano mangyayari? Mapapahamak kayo. Mapupunta kayo sa impyerno. Tama po ba? Kasi yung pananampalataya ang mahalaga eh. At makukuha natin ito sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kung walang nangangaral, sino mapapakinggan natin? Eh kung si Moises nga hindi kaya tingnan ng Diyos eh. Nakita niya ang Diyos na katalikod eh. Kasi kung kaharap ang Diyos, patay siya sigurado. Tama ba? Hindi na tayo pwede bumarap sa Diyos. Ang Diyos nagtatalaga na mga tagapagsalita niya para sa atin. Amen? Hindi ka pwede bumarap sa Diyos, ikaw lang. Hindi mo alam ang gagawin mo. Tama po ba? Lalo na kapag hindi mo pala pakinggan ang salita ng Diyos, wala ka pong alam-alam. Hindi mo mabibigyan kaluguran ng Diyos. Kaya ka nagkakaroon ng pananampalataya na nagiging cause na nakakaharap pa sa Diyos dahil may napapakinggan kang salita ng Diyos. Nabuhat sa mga lingkod niya. Amen? Kaya malabo kang maligtas kung walang nangangaral ng mabuting balita. Kaya nga sabi ng Bible noon, kang gandang pagmasdan ang taong may dalang mabuting balita. Amen? Kasi ito yung nagdudulot ng kaligtasan sa bawat tao na nakikinig. Amen? Sino ba si Apollos at sino si Pablo? Kami lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Kapag nagkaroon kayo ng pananampalataya kay Kristo, maliligtas kayo at ang buo ninyong sambahayan. Amen? Ito, yung mga tao dyan, kay Apollos kami, kay Pedro kami, kaya tama yung sabi ni Sister Gini, huwag tayo titingin sa tao. Tignan natin yung salita ng Diyos na ipinahayag ng mga lingkod niya. Okay? Igalang natin yung mga lingkod nila hindi dahil magagaling sila, kundi dahil sila ang ginagamit ng Diyos para sa ikaliligtas nyo. Amen? Kaya mahalin natin yung mga lingkod ng Diyos. Ngayon, paano natin sila mamahalin? Sa ating mga buhay. Alam natin ang istorya ni Pablo at ng mga disipulo. Amen? Sabi ni Pablo, naranasan ko lang maghikahos. Naranasan ko lang parang patay na inaanod sa ilog. Kasi yung buhay niya, dinededicate niya sa pangangaral ng mabuting balita para may maligtas ka. To live is to Christ, to die is gain. Hindi niya iniintana yung sarili niyang buhay. Maganda ang trabaho ni Pablo. Tinalikuran niya. Abogasiya si Pablo. Nakapag-aral ng kautusan, isa siyang Pariseo. Maganda ang katungkulan niya sa gobyerno. May mga utusan siya. Boss siya, boss. Pero nung nakilala niya si Kristo, lahat ng bagay, itinuro niya walang kabuluhan. Makamutan niya lamang ang higit na makabulong bagay ang pagkakilala kay Jesus. Amen? At nung time na yun, inisip niya na yung bawat kapwa niya, sabi niya gano'n, kapag ako'y namatay, pakinabang ko yun. Kasi makukuha ko na ang karahalan ko sa Diyos. Pero nakita niya yung mga kapatiran niya, yung mga iglesia, yung mga tao, na parang mga tupang walang pastol. Sabi nga ni Jesus, gusto ko lang mabuhay. Dahil ang mabuhay ay pakinabang. Dahil maraming tao makikinabang sa salita ng Diyos, ipahayag niya. Amen? Kaya igalang, mahalin, suportahan, tulungan natin yung mga lingkod ng Diyos na totoo. Kaya magkaroon din tayo magkaroon tayo ng spirit of discerning na tinatawag. At kung tayo'y lapit sa Diyos at talagang tumatawag sa Diyos, alam natin yung mga lingkod ng Diyos na dapat natin tulungan sa ating mga buhay. Okay? Huwag tayo magdadalawang isip. Pagka nandiyan sila pastor,
Binibisita ka sa iyong tahanan, dalawang bagay lang yan. Pinapunta yan ng Panginoon sa iyo para pagpalain ka. Pinapunta yan ng Panginoon sa iyo kasi may gustong sabihin ng Diyos sa iyo na dapat mong malaman. Amen? Kaya huwag natin silang taguan. Minsan nagtatago-ompong yung mga miyembro pastor. Mama, hindi niya kasi pastor, tago na niya. Gano'n, nagtatago-ompong. Wag! Sabi ng Bible, pagka ginawa mo ito sa likod niya, sa Diyos mo ito ginawa. Kaya maging masaya ka, malayo pa lang. Hello, Pastor! Kumusta po kayo? Saan po kayo pupunta? Sama po ako. Ganun, sumama pa kayo. Sama po ako dyan. Tama. Ganun ang maganda. Basta saan ka? Hindi mo bibisik. Sama, Pastor! Para may alalay ka. Diba? Ako nga noon eh, kapag tinawag na ni Pastor Lito, sipag si Pastor Lito noon eh. Si Pastor Vic, si Pastor Vic, sipag din kasi sabit lang yan sa jeep eh, kahit walang pamasahe eh. Si Pastor Vic, Bible. Laki ng Bible nun eh, King James. Yung kulay brown, kapal nun eh. Sabit yan ng jeep eh. Ganun yan eh. Kasi siyempre, mamadali, may gawain sila sa PIP eh. Sa hapon, pupunta siya dito. Eh, alam naman natin itong Northville, Bagumpong, hirap sumakay dito. Sabit yan, bayan, mamadali ka eh. Siya, muulan. Mga sakripisyo ng mga lingkod ng Diyos, pastor natin. Pastor Frank, ganun din, abutan mo, nagbabasa ng Bible. Sa madilim, flashlight lang. Kasi nangupahan kami doon sa sa dulo, malapit sa yung doon, yung malapit ka na Brother Rudolph. Oo, nangupahan kami doon eh. Walang kuryente, babasa siya, nakbutan ko. Tapos pupukpuk siya, ginagawa niya yung church eh. Kaya lang, ilang araw na pinalis na kami. Hirap, sakripisyo ng mga lingkod ng Diyos. Si Pastor Lito din. Marami siyang napagdaanan, pero hindi siya tumigil. At sinikap niyang abutin niya kasi naawa sa mga kaluluwa na pwedeng maligtas, na mapahamak, na kailangan maligtas. Pupunta sa bahay, minsan, alas 9 na. Roy, sama ka. Eh ako naman, pag tinawag, pagka gawain ng Panginoon, sama ako dyan eh. Kahit na hindi pa ako seryoso nun. Basta paggawain ng Panginoon, ako yun ang gustong-gusto ko sa Diyos. Lagi niyang pinaalalahanan. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos eh. Pag narinig kong tungkol sa gawain ng Diyos, sama ako dyan. Kahit hindi ako dapat dyan. Sakabit ako dyan. Kaligtasan to eh. Gusto ko maligtas eh. Kaya kahit sa mga dali, kapag gawain ng Panginoon yan, sama ako sa iyo. Pero kapag hindi gawain ng Panginoon yan, tapos gawa-gawa niya lang yan, o bahala ka, sama mo sarili mo. Di ba? May discerning spirit dapat tayo. Discerning spirit. Tama ba English ko si Sir Gina? Tama po ba yun? Yung marunong kang bumasa ng totoo sa hindi. Tama? Kapag usapan, paglilingkod sa Diyos, yung talagang paglilingkod na nakalagay sa Bible, o kaya naman patumpik-tumpik kagaya ni Peter, ni Andrew, ni Santiago, ni John. Tara, gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao. Iniwan nila tatay nila, biruin yun. Iniwan nila yung bangka. Iniwan nila yung isdang huli nila. Tama ba? Iniwan pa niya yung tatay niya na napakahalaga. Sumama sila kay Jesus. Mahalaga yun eh. Tama? Ikaw ba kaya mo iligtas yung tatay mo? Hindi. Kung ikaw hindi mo alam kung paano maligtas, iligtas mo ba ibang tao? Sumama ka sa makakapagligtas sa'yo. Tsaka mo sila balikan kapag kasigurado ka na sa kaligtasan mo. Tama ba? Hindi mo pwedeng akayin yung bulag kapag bulag ka rin. Tama ba? At ang laki na inaitutulong ng mga pastor, ng mga lingkod ng Diyos sa kaliwanagan natin. Sa pagmulat ng ating mga matang bulag. Tama ba? Kaya dapat natin mahalin ang mga pastor, mga lingkod ng Diyos na nagsisikap para sa bawat kaluluwa, isa man, dalawa na maligtas. Amen? Kaya intindihin natin sila. Huwag natin silang tuyain. Huwag natin silang hamakin. Tama? Suportahan natin sila kasi may mga problema yan sa kanilang mga sarili na pilit na tinatalikuran para sa bawat kapatiran na minamahal ng Diyos, na ibig ng Diyos na gamitin ang buhay nila, na kailangan nilang talikuran yung kanilang sarili para maligtas ang taong ito. Amen? At naiintindihan nila yung kahit na kapalit noon, ang kagandahan ng buhay nila kagaya ni Pablo. Ang ganda ng buhay ni Pablo, pero tinalikuran niya dahil utos ng Diyos na iligtas ang iglesia na dapat niyang iligtas. Amen? Ganon din sa mga lingkod ng Diyos. May mga buhay sila na dapat nila kasikasuhin, pero kinakalimutan nila yung buhay na yun kasi merong buhay na ipinagagawa ang Diyos sa kanila. Gusto nilang bigyan ng buhay. Gustong bigyan ng Diyos ng buhay yung mga taong walang buhay, yung mga taong hindi nakakilala sa Kanya. Amen? Yung mga ibig sabihin ng walang buhay, o
o yung mga patay, ito yung mga taong hindi tunay na kumikilala sa Diyos. Kaya napakalaga ng pastor. Pinaliliwanag yan yung tunay na pananampalataya na dapat mong malaman para maging buhay yung pananampalataya mo. Kasi pag tinanong tayo lahat, sino may pananampalataya? Sino hindi tataas? Wala, di ba? Lahat tayo tataas. Talaga namang meron. Pero alam niyo ba na kahit ang diablo may pananampalataya rin? Tama ba? Ano kaiba natin sa diablo? Kung may pananampalataya ang diablo, ano yung kakaiba natin? Dapat ang pananampalataya mo buhay. Amen? Hindi patay. Kaya itinuturo ng mga lingkod ng Diyos ang pagbuhay ng pananampalataya. Hindi yung pananampalatayang gawa-gawa lang ng sarili nating kaisipan. Amen? Ito yung pananampalatayang buhat sa salita ng Diyos na dapat matutunan ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya number 2, mahalin natin yung mga lingkod ng Diyos. Kinakasangkaban sila ng Diyos sa buhay natin para tayo ay maligtas. Amen? Kasi hindi kakausapin tayo ng Diyos na hindi tayo dadaan sa mga lingkod niya. Hindi, sino yung naging dahilan ng pagkarinig natin ng salita ng Diyos? Ito ba yung narinig nyo lang sa langit? Ikaw, Rudolph. Sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang may narinig ba tayong gano'n? O, ikaw, Mikay. Sabi ng Roma 10:30, di ba? May narinig tayong gano'n? Wala. Saan natin narinig? Sa pastor. Sa pastor. Pumunta sa tahanan mo yan. Nagbigay ng tracts. Tama? Kapatid, inimbita kita sa church. Kaya, may mga pangyayari, minsan may patay, minsan may sakit, pupuntahin sa tahanan, pinadadala yan ng Diyos para sa iyo. Para maging mensahero niya. Tama mo ba? Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa mga buhay ng bawat lingkod niya na dapat natin mahalin. Kaya suportahan natin sila, pangalagaan natin sila, huwag natin sila tuyain. Okay? Pastor, paano kung nagkakamali yung mga pastor? Gaya ng sabi ni Sister Gina, tayo mga pastor, pareho lang natin yung mga tao lang din. At hanggang nasa mundo tayo, hindi pwedeng hindi tayo magkakamali. Okay? Pero, hindi tayo dapat magpalipin pa sa kasalanan. Sabi ng 1 John, hindi pa nakakilala sa Diyos ang taong nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit? Hanggang tayo nasa mundo, hindi tayo pwede magkamali. Lahat tayo nagkakamali. Pastor ka man o hindi nagkakamali, kaya lang hindi yan nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya laki ng parte ng bagay na gagampanan ng mga miyembro, ipapanalangin natin sila. At kung ano yung mga bagay na nalaman natin tungkol sa kanila, tutulungan natin sila. Kagaya ng pagtulong nila Aaron kay Moses, inaangat nila yung kamay ni Moses, nananalangin si Moses. Okay? Hindi ginano ni Aaron yung kamay ni Moses. Kasi paglaban sila Joshua. Pag tinataas ni Moses yung kamay niya, nananalo sila. Napapagod din yun eh. Bumababa, natatalo sila. Ngayon po, ginawa yun siya ni Aaron, tinaas din yung kamay niya. Kaya tulungan natin yung mga pastor, itaas natin yung mga kamay ng ating mga pastor. Okay? Pag may mga problema sila, damayan natin sila. Amen? Meron tayong Holy Spirit, may discerning spirit na tayo. Alam na natin ang pangailangan ni pastor, tama? Ano kaya yung buhay ni pastor? Ay, si pastor pala, kamag-anak ni Bill Gates, okay na yun, mayaman pala si pastor, di ba? Okay na, pinatulungan yun. Pero, hindi naman siya kamag-anak ni Bill Gates o ni ba yung mga mayayaman sa Pilipinas? Ha? Oo. Alam natin yung mga bagay na dapat natin gawin. Kasi wala naman ibang isip mga pastor, kundi yung templo, yung maglingkod sa kanya. At hindi nilang magagawa ang tungkulin kung may mga taong tumataas ng kanilang mga kamay, sumasama sa kanila para sa kanilang paglilingkod. Amen? Yung mga bagay na dapat natin malaman sa pag-ibig sa Diyos. Okay? Kaya ang gagawin natin? Ibigin natin ang ating mga lingkod ng Diyos. Okay? Kung nagkamali ang pastor, huwag na natin ikwento ito sa iba. Lalo sa mga unbeliever. Kahit sa ating mga kapatiran na hindi naman nila nakakaalam ng mga pagkukulang ni pastor. Huwag na. Bakit? Pastor, bakit nasa Bible ba yan? Diba, kailangan natin ituwid sila. Oo, nasa Bible po yan. Ito yung time, yung panahon ni Moises at ni Miriam, magkapatid pa yun ha. Pareho sila mga lingkod ng Diyos. Ano bang verse sa Bible to? Teka, tingnan natin. Kaya mo hanapin, Brother Niron, yung kay Miriam.
mo pangalan ni Miriam. Yun ang akla sila kay Moises. Numbers 12, tama ba? Numbers chapter 12, tama ba yun? Bilang 12. Ayan, tama. Nag-usap sina Miriam at Aaron labang kay Moises. Ito yung time na yun. Ang sinari nito, si Miriam at si Aaron ay nagsalita ng laban kay Moises dahil sa babaeng Kusita na kanyang pinakasalan, sapagkat siya ay nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kus, hindi nila kababayan. Kaya nakita yun nila Miriam si Moises nag-asawa. Ang sabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moises nagsasalita si Yahweh? Okay, sa pamamagitan lang ba ni Moises? Hindi ba sa pamamagitan din natin? Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito? Di ba pareho naman tayo mga Christian? Sa ilang ba, Moises? Ikaw lang ba lingkod ng Diyos? Tama ba? Narinig ng Diyos ito. Si Moises naman ay isang taong mapagkumbaba, higit kanino man nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Dahil dito, tinawag ni Yahweh sina Moises, Aaron at Miriam, sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Si Yahweh ay bumaba sa inyo ng haliging ulap at tumayo sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya si Aaron at Miriam, paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang sino may nais kong piliing propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pamamagitan at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambahayang Israel. Kinakausap ko siya ng harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat ng maliwanagan sa paraan hindi sa pamamagitan ng kalinhaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo, bakit hindi man lamang kayo natakot magsalita laban sa kanya. Nagalit sa kanila si Yahweh at siya ay umalis. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang ketong nang makita ito ni Aaron. Sinabi niya kay Moises, kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Amen? Nakuha niyo po ba? Sabi ng Diyos, meron siyang mga tao na kinakausap para ipasabi sa mga nasasakupan niya. Okay, kahit tayo mga pare-pareho mga Kristiyano, iba ang katungkulan ng mga lingkod ng Diyos. Kasi sila yung may mga personal talaga ugnayan sa Diyos na nananalangin para sa bawat isa sa inyo. Amen? At kung tayo ay magiging lalaban sa kanila, hindi magiging maganda yung ending ng buhay natin. Sa totoo lang. May mga consequences tayong mararanasan. Kagaya ni Miriam, nagkaroon siya ng sakit. At kung itutuloy mo pa yan, malabasan mo pa din yung iba pang mga bagay na nangyari sa kanya. Okay? Kaya ingat tayo. Hindi ko sinasabi ito para takutin kayo. Sinasabi ko ito para maiwasan natin na magkasala sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos na ibinibigay sa atin. Amen? Kasi kung minsan mga Christian na tayo magtatagal na nagsasabi, pag nagkamali si pastor, hindi na mag-church. Tama po ba? May nasabi lang mali kahit na pangangaral lang yun, nasaktan, hindi na mag-church. Tapos ikikwento pa sa mga mabababang pananampalataya. At ngayon, nagdudulot ng kamalian. Imbis na magiging malakas ang pananampalataya ng isa at narinig yung kasiraan ng pastor, ano mangyayari sa mahina? Lalong mamihina, lalong mawawalan ng church maligtas. Amin po ba? Kasi natin yung kailangan natin pagtanggol yung mga lingkod ng Diyos sa atin, lalo sa ating iglesia. Pagpapakita yan na mahal natin ang Diyos. Amen? Kagaya ni David, kailanman hindi niya sinalumat ang Diyos sa buhay ni Saul. Si Saul, papatayin si David. Papatayin na siya mismo, pero hindi minsan ni kante, hindi niya ginawa ng kante si Saul. Bakit? Kasi mahal ni David ang Diyos. Dahil ang tingin niya kay Saul, ito ang lingkod ng Diyos na ibinigay para sa akin. Amen? Kaya dapat ko siyang galangin. Kapareho, nung professor namin sa Tarlac, na kahit murahin siya ng kanyang pastor, pero pastor na yun minumura siya. Hindi niya ito iniiwan kasi alam niya na kailangan siya ng pastor niya. Dahil nakikita niya sa kanila na
sa lahat ng mga miyembro, siya ang higit na nakakaintindi. Kaya hindi niya iniiwanan para sa iglesia, para sa Panginoon. Amen? Kaya ganun din sa buhay natin. Amen? Wala na nag-amen. Hindi ako iniiwala dyan. Amen? Ayun ang katotohanan na dapat natin malaman. Okay? Kaya lagi kong pinapayo, magbasa tayo ng banal na kasulatan, mag-pray tayo, lahat ng itinuturo dito, sa likskin natin, dapat may ballpen kayo, may papel, yung mga verse, okay? Na dapat natin basahin. Yung mga senaryo, yung mga tagpo, si Miriam, may mga pamagat yan sa Bible. Doon tayo kumukuha ng mga bagay na katotohanan ng nangyayari sa buhay natin. Number 2 yun. Una, mahalin natin ang simbahan natin, ang church, ang literal na templo. Pangalawa, mahalin natin yung mga lingkod ng Diyos. Marami itong mga verse kaya kung may power, ayun, may mga, hindi ko na ibigay kay Brother Nero, pero sa GC, ipopost naman natin ito. Okay? Pangatlo, kailangan natin mahalin yung sinabi ni Brother Daniel, yung kapwa natin. Amen? Kasi yung mga pastor, walang ibang nais yan kundi makakilala sa Diyos yung mga tao. Amen? Na ibig ng Diyos na maligtas. Kaya, paano natin may pakikita mahal natin sa Diyos? Kailangan natin mahalin yung kapwa natin. Amen? Ibig ng Diyos kasi lahat maligtas. 2 Timothy 2:1-5. Ibig niyang lahat ay maligtas. Kaya tayo naman, mahalin natin ang kapwa natin, bahagian natin sila ng salita ng Diyos. Pangalawa, damayan natin sila sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Kaya lalo na kung ang kapwa natin ay totoo talaga na lingkod ng Diyos. Amen? Kaya sabi natin kanina, mahalaga, meron tayong spirit of discerning. Okay? Nabiverifika natin na isang tao ay tunay ng lingkod ng Diyos. Pero hindi sinasabi huwag tulungan yung mga hindi lingkod ng Diyos. Kailangan open din tayo sa kanila. Sabi nga ng Bible, yung iba sa mga tao noon, nakapagpatuloy na ng mga anghel. Okay? Kaya kapag kami brothers and sisters pupunta sa ating tahanan, ngitian natin. Buksan natin yung ating mga pintuan sa kanila kasi kilala naman natin sila eh. Sabi ng Bible, yung iba sa inyo nakapagpatuloy na ng anghel. Baka mamaya, anghel pala yun. Nababalad kayo lang, kung wari ako si Pastor Rolly, anghel pala ako, di ba? May pakpak ako, ito. Hindi gano'n, pero hindi gano'n nyo, baka maghanap kayo. Pastor, may pakpak ba kayo? Baka mamaya, kahit sino mga lingkod ng Diyos, na kilala natin, baka pinadala yan ng Diyos dahil may mensahe siya sa inyo. Kaya ang gawin natin, pagbuksan natin sila ng pinto, tatanggi naman yan eh. Ang Diyos naman maunawain, alam yung kaisipan natin eh. Alam niya hindi ayaw niyang makasagabal. Ay, sige po, napadaan lang ka. Alam ko, medyo busy kayo, tsaka lang mamadali din po ako. Tatanggi yan. Alam niya ng mga bagay na nangyayari sa atin. Tama ba? Sabi ni Pablo, tularan ninyo ako. Si Pablo, pag binasa mo yung story niyan, naunawaan niya ang sistema ng buhay ng tao. Kasi tinularan niya si Jesus na all-knowing, nakaunawa ng lahat. Tatanggi naman yan eh. Kaya lang kung mapili tayo, maganda yun. Pilitin natin sila kasi para pagpalain tayo. Tandaan nyo isang basong tubig lang bigay nyo sa lingkod ng Diyos, pagpapalain talaga kayo ng Diyos. Totoo yan. Okay? Kaya bigyan natin malasakit yung church, yung mga lingkod ng Diyos, yung kapwa natin, mananampalataya. Sabi ng Bible, kung ano yung talanin mo, yun ang aanihin mo. Tama ba? Mahalin mo ang iyong kaaway. Damayan mo yung mga nakabilanggo na parang ikaw ay nakabilanggo. Yung mga nalulungkot na parang ikaw ay nalulungkot din. Kailangan natin gawin sa ating kapwa, lalo pag alam natin Kristiyano ito. Okay? Kailangan natin gawin yun kasi utos ng Diyos yun. Ibig niya kasi lahat ay maligtas. Okay? Lalo na kapag sa palagay natin, inuudyok tayo ng banal na spirito. Minsan may ganun eh. May kailangan mo pumunta sa bahay ni brother. May inaisip tayong ganun eh. Tama ba? Pakinggan natin yun, puntahan natin siya. Ganun yun. Ako minsan may ganun eh. Punta kaya ako sa ganun. Parang may naghihintay sa akin. Kagaya ni Elias, yung babaeng balo. Tama ba? Pinapunta siya ng Diyos doon. Naubos na yung catering niya eh. Yung Raven catering niya eh. Yung kung bibigay siya pagkain, wala na. Sige, punta ka na doon. May babaeng balo, magpapakain. Punta siya doon. O, di pinagpala yung babaeng balo. Diba? Hindi siya tumanggi eh. Kasi lingkod ng Diyos yun eh. Wala po kami pagkain. Wala nga pang gatong eh. Ito, isang patak ng langis na lang at arena. Lulutuin ko, tapos kakainin namin. Patay na kami, magkatapos nito.
Hindi, sige. Kuha mo muna ang tubig, tapos pagluto mo na ako ng tinapay. Sinunod ng babaeng balo. At siya naman ay pinagpala ng Diyos. Hindi na naubusan. At hindi lang yun, yung anak niya nabuhay, binuhay ng Diyos. Mamamatay yung anak niya, may sakit eh. Binuhay ng Diyos. Siksik-liglig na umaapaw na biyaya, ang ibinalik sa kanya ng Diyos sa pagtulong niya sa lingkod niya. Kaya sa pagtanggap natin sa ating mga kapatiran, sa ating mga tahanan, pagpapala yun na iniimbita natin sa ating tahanan, blessing yun. Huwag tayo matakot, magbigay ng magandang halimbawa o magandang loob sa kanila. Kasi blessing yun. Okay? Blessing yun ay binibigay ng Diyos sa ating pagkakataon natin yun na dapat gawin sa Diyos para pagpalain tayo. Ang kinang prosperity giving, tanda natin yan. Papala lang nagbibigay sa tumatanggap. Kaya lang, pag nagbigay ka ng kabutihan sa iyong kapwa, lalo sa lingkod ng Diyos, ibabalik ng Diyos yan. Siksik-liglig na umapaw. Bakit? Yung vengeance kasi sa Panginoon. Kaya kapag tinuya mo yung lingkod ng Diyos o yung kapatira na alam mong ginagamit ng Diyos yan, gaganti ang Diyos sa iyo. Pero pag binigyan mo ng kabutihan, yung lingkod ng Diyos na yan, gagantihan ka ng Diyos ng pagpapala. Higit pa sa nararapat. Amen? Ikalan natin, yung church, yung lingkod ng Diyos, yung ating kapatiran, yung ating kapwa. Yung kapatiran natin na tinatawag dito, yung kapwa, yung mga kapatiran natin sa Panginoon, ha? Tama po ba? Yung totoo nating pamilya, yung kapatiran natin sa Panginoon, lalo na yung mga masisipag na tagasunod ni Kristo. Amen? Pastor, paano yung sabi yun? Si Jesus mismo lang sabi nun. Sabi sa talata na yun, sa New Testament, Panginoon, Guro, andiyan dyan po sa labas yung nanay nyo at yung mga kapatid nyo. Tama po ba? Ang sabi ni Jesus. Sino aking mga kapatid? Tinuro niya yung mga sumusunod sa kanya, yung mga member. Sila yung aking mga ina at mga kapatid. Tama po ba? Sila Mary, hinahanap siya. Si Mary, kapatid niya sa laman, hinahanap siya sa labas. Sabi ng mga disipulo, andiyan po yung nanay nyo at mga kapatid nyo. Guro, sino yung aking magulang at kapatid? Sila, tinuro niya yung mga tinuturuan niya. Kaya tayo ang totoo magkakapamilya. Tama po ba? Kaya kung gusto natin maging tunay na kapamilya yung mga mahal natin sa buhay, share natin ang salita ng Diyos. Dali natin sa church, ipahayag natin ang ating pananampalataya, kapatid na natin silang totoo sa Panginoon. Kasi tayo yung mga estranghero lang sa mundong ito. Ang totoong tahanan natin sa langit at ang magulang natin doon, sino? Sino? Ang Diyos. Tama po ba? Ano sabi ni Jesus? Sa buhay na walang hanggan, hindi na kayo mag-aasawa. Tama ba? Magiging para kayong mga anghel. Tama? Kaya hindi mo na turing tatay mo yung tatay mo. Tama mo ba? Yung nanay mo. Sino yung tatay mo? Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi tayo na yung pamilya ng Diyos. Amen? Ang tunay na mga Hudyo ay mga nagbago sa puso't isip ng Diyos. Ito yung mga tunay na Kristiyano. Tama mo ba? Kung wala nang iwin, kung hindi na kayo sumasang-ayon. Ayun po ang totoo na dapat nating malaman. Okay? Pinaalam natin ito kasi dapat nating malaman, lalo na sa panahon ngayon, na nakikita natin na talagang nalalapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen? Pang-apat, ano yung una? Mahalin ang church. Pangalawa, mahalin ang lingkod ng Diyos. Pangatlo, mahalin ang kapwa. Pang-apat, kailangan natin magbigay ng tithes and offering sa church. Okay? Malakias 3:10. Gawin niyo ito ng buong buo. Buong buo. Dalhin ninyo ang isampung bahagi sa tahanan ng Diyos. Hindi ito pinagbawal. Wala sa kasaysayan ng banal na kasulatan na nagsabing bawal ibigay ang 10% ang tithes. Wala. Si Hebreo meron, hindi. Si Abraham, nagbigay kay Melchizedek ng 10 bahagi. Wala pa si Moises doon. At si Abraham, walang nagturo sa kanya noon. May nagturo kay Abraham na ibigay niya 10 bahagi niya. May nagturo. Kung saan niyang ginawa yun kasi mahal niya ang Diyos. Pinagtagumpay siya ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. At dahil sa paggalang niya sa Diyos, ginagawa niya talaga ang maghadlok. At hindi issue sa kanya ang 10 bahagi. Kaya sabi ni Jesus Christ sa New Testament, naparito ako upang hindi pawalang bisa ang kautusan, kundi ito pa rin sa ating mga buhay. Kaya ang gawain ng pagbibigay ng ika-10 bahagi ng tithes, ito ay gawain ng mga totoong, mga kumikilala sa ating
Panginoong Jesus na pinalalahanan ng banal na Espiritu sa kanilang mga puso. Kasi ito yung kusa dapat nating binibigay sa church, okay? Sa templo ng Diyos. Anong benepisyo nun? Para merong magagamit sa pagpapalago ng iglesia, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Ano ba yung meron sa tahanan? May tatay dyan. Tama? May mga anak. Tama? May mga kagamitan. Tama po ba? Sa church, may pastor dyan, tatay. May mga anak, may mga miyembro dyan. Tama? Kaya nga tayo may mga kapi dyan eh. Tama po ba? May dispenser tayo dyan. Tama po ba? May mga kagamitan tayo. Tama ba? Mga drums, gitara. Tama po ba? May pangangailangan ang church na dapat tugunan at malaki ang bagay na nagagawa ng tithes. At hindi lang yung ito ay 11. Brother Miron, ayaw kong 11 ah. Ano sabi ron? 3, 10, 11. Yan. Hindi ko rin hahayaang salantayin ng balang ang inyong mga paninim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. 12. Dahil dito sasabihin ng lahat sa bansa, kayo'y mapalad sapagkat napakain manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Pangako niya yan. Paniwalaan natin yon. Kayang pasaganayan ng Diyos ang ating mga buhay. Maging tapat lang tayo sa pagbibigay ng tithes. Alam, Pastor, imposible. Yun na yung pananampalataya eh. Mga paniniwala natin sa isang bagay na ating inaasahang mangyari sa buhay natin. Kaya kung paniniwala mo, ako'y magta-tithes para sa iyo, Panginoon, dahil mahal kita. Gusto kong luminlarge ang teritoryo na sakop na yung salita. Ibibigay ko para sa iyo. Yun yung magiging dahilan mo. Nabubuhos ang pagpapala sa buhay mo. Amen? Kaya hindi natin ginagawa eh. Wala tayong tiwala sa Diyos eh. Wala tayong pananampalataya eh. Natatakot tayo eh. Imposible kasi nagugutom yung pamilya ko, magbibigay pa ako eh. Tama? Eh kung tutusin, liit lang ng tithes eh. 100, 10 piso lang eh. Tama po ba? Sa 10 piso lang. Siguro kung may 10 piso, bibigay ko lahat yun eh. Tama ba? Eh paano pag naging daan na? Kaya mong bigay lahat yung 100? Pag naging 1,000, doon na umiiral yung ating kaisipang pantao. Ang laki ganun ah. Teka lang, pang ano ko yun, pang Shopee. Diba? Kung TikTok yun, mura lang eh. Tama ba? Hindi, paano yan? Imbis na sana magiging triple yung biyaya, hindi natin nakukuha. Kasi sa bawat bagay na ginagawa natin, mali, may nakakaibat na mga maling bagay na nangyayari. Sa bawat bagay na tama na ginagawa natin, kasi ang Diyos, simula pa lang malikhain ng daigdig, pinili na tayo eh. Para maging Kanya. Kaya lahat ng Kanya dapat ginagawa lang natin. Kapag gano'n ang ginagawa natin, talagang yung buhay natin kagaya ni Enoch, hindi nakaranas ng kamatayan. Ibig sabihin, guminhawa siya. Maganda yung takbo ng buhay niya, wala siyang naranasang hirap. Kasi hindi siya namatay eh. Kinuha siya ng Diyos eh. Tama po ba? Kaya tayo kung tama yung umpisa natin at nakatuwal lang tayo sa Panginoon, no, hindi ko tumitingin sa kanan sa kaliwa, yung goal mo, pataas ka lang ng pataas, dire-diretso mabilis. Tama ba? Pero makakalumiko ka, nakipag-usap ka pa, ang tagal mo na nakakir doon. Anong petsa na? Tama ba? Baka mamaya, matukso ka pa doon, lalong hindi ka makaangat. Umihina ka na. Umihina na spiritual mo, bababa ka na, patras ka na. Tama? Ganun yung buhay natin sa Diyos. Kaya magbigay tayo ng tithes. Hindi masama yan. Gawain yan ng mga tunay na may pananampalataya sa Diyos. Amen? Pangalawa, offering. Kailangan natin magbigay ng offering, kaya lang huwag tayo maging makasarili. Iba yung tithes sa offering. Yung tithes, 10% yan, napakaliit. Yung offering, yung babaeng balo, buong buhay niya, binigay niya. Yung mayaman, sabi ni Jesus Christ, ibigay mo. Pamigay mo yung ari-arian mo, bigay mo sa may hirap lahat. Yung offering, mas mabigat yun, mas malaki yun. Kasi yung buong puso mo, kung ano ang bukal sa loob mo. Halimbawa, may 1,000 ka. Ano yung bukal sa loob mo na kaya mong bigay kapag may 1,000 ka? Yung totoo. 100, tama? Tithes yun. Tama? Pero kung may 1,000 ka, 100 lang ba kaya mong bigay? Ako 200, kaya mong bigay. Mas malaki sa tithes yun. Tama po ba? Pag may 10 piso ako, kaya kong bigay 10 piso sa offering. Tama ba? Sino kaya mong bigay ng 5 eh?
natin yung literal na kaisipan. Ang tawag dito, practical theology. No? Practical na pag-iisip. Yan. Tama mo ba? Kapag may 20 ka, baka bigyan mo nga yung 20 eh. Yun ang offering. Pero kapag text lang, yung 20, magkano yung 10% ng 20? 2 piso. Ang liit, di ba? Ano yung malaki? Offering. Buong buhay. Kagaya ng buhay balo. Sa templo. 2.50 sentimo, napakaliit. Kaya lang yun yung pera niya eh. Binigay niya na lahat. Okay? Ano pa? Kawikaan 3.9. Dapat nasa bahay ka pa lang, wala malayo pa yung linggo, naglalaan ka na ng handog sa Diyos. Ay, ito para sa Panginoon. Naka-reserve na yan. At pwede mo pang madagdagan yun. Ay, kumita pa ako ng konti. Lord, ito, salamat po. Masaya ka nang bibigay nun. Bukal sa loob at hindi na pipilitan, mainam na kayamanan, pinagpaguran, pinaglaanan, pinaghandaan. Tama ba? Pinagmahal. Minamahal. Ayan ang bagay na dapat natin malaman. Offering. Bukal sa loob. Hindi na pipilitan. Mahal. Mahal na mahal mo ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen? Kung hindi natin nagagawa ito, binibigyan tayo ng Diyos ngayon ng pagkakataon, gawin yun. Okay? Hilingin natin sa Diyos na magawa natin yun. Kung gusto natin, pagpalain tayo material ng Diyos. Amen? Kung ano yung tinanim natin, yun ang aanihin natin. Tandaan natin yan. Kaya kailangan natin gawin yun para sa Diyos. Kasi para din sa atin yun. Mapapakinabangan yun ng mga tao rin sa palibot natin. Sabi ng 2 Corinthians 9:7-8, lahat kayo dapat mabigay mula bukal sa loob, hindi napipilitan. Magagawa ng Diyos pasaganahin ang inyong buhay. Pero, hindi dapat niyong sarilinin. May magamit kayo sa pagkakawang gawa. Nang sa ganun, maraming tao ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa biyaya ang ibinigay ninyo. Tama ba? Na naging dahilan ng pagtulong ninyo sa inyong kapwa. Kasi pag nagbigay ka, pagpapalain ka ng Diyos, pagbukal sa yung ginagawa mo. At pag pinagpala ka ng Diyos, simple-lig na umaakaw na pagpapala, hindi mo kayang bilangin yun. Rumana ka sa yun. Ikaw nga habulin ng biyaya, sa totoo lang. Kung gusto natin maranasan yung kailangan natin gawin yung tithes and offering na napakahalaga. Amen? Kapag maraming taong kaluluwa ang naliligtas, tuwa ang Diyos niyan at pagpapalain ka niya, kailangan mo lang malampalataya sa Kanya. May kilala akong tao pinagpapala ng Diyos. Saksi ang aking dalawang mga mata. Kaya aking buhay pala, hindi pala mata. Aking buhay mismo. May kilala akong isang lingkod ng Diyos na papayunirin siya. Dumating yung time, wala na silang pambayad ng upa ng church. Sinarado yung simbahan nila. Ang balita ko, baka yung mga gamit nila sa church, yung naging bayad na lang, hindi na nila kinuha, sinara na, pero hindi sila tumigil. Naglingkod pa rin sila sa Diyos, nag-aaral yung kanilang mga anak. Minsan wala silang makain, tulong-tulong lang ng mga kapatid nila. Tiniis nila yun habang naglilingkod sa Diyos. Tinalikuran nila yung kanilang buhay para sa paglilingkod sa Diyos. At hindi naman sila pinabayaan ng Diyos habang ginagawa nila yun. Sinusupply ng Diyos ang kanilang pangangailangan. At ngayon, saksi ako ngayon, ang ganda rin ng buhay niya ngayon. Hindi issue sa kanya ang pera. Hindi issue sa kanya magbigay ng malaking biyaya. Galing sa sarili niyang bulsa. Pinagpala siya ng Diyos, dinala siya sa malaking church. Binigyan siya ng mga miyembrong may mga kaya. Yung mga anak niya, nakatanggap siya ng higit pa sa buhay na ito. At sa panahong darating, tatanggap pa siya ng buhay na walang gan. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Tandaan lang natin yan. Kung minsan kailangan natin magsakripisyo para sa Diyos, pero magtiwala tayo sa Diyos. Hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Diyos. Mamahalin ng Diyos ang mga taong mahal natin sa buhay. Amen? Tayo lahat ay tumayo, tayo manalangin sa Kanya. Purihin ang Diyos. Lord, salamat po sa umagang ito, sa iyong buhay at banal na salita na iyong binigay sa amin. Lord, salamat po. Nawa, lahat ng aming napakinggan ay tumimo sa aming isip at puso, Panginoon. Bagamat hindi kami perfecto, alam namin, hindi namin kayang gawin. Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, hinihiling namin sa iyo ang banal na Espiritu na pakipisahanin mo sa amin upang tulungan kaming magawa, Panginoon, ang lahat ng bagay na dapat naming gawin para lubusang maibig ka namin sa aming buhay na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Nawa, hanggang di ka pa bumabalik, magawa namin ito
sa aming buhay ngayon. Purihin ka, sa iyo namin binabalik ang lahat ng parangal at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Diyos sa kanya lahat ng parangal at papuri. Amen. Ayun, announcement na lang. Okay. Ang ating gawain, 8:30 to 11:30 sana. 12 na tayo kasi mahaba yung ano natin kanina. Medyo ano tayo. Tapos Miyerkules, prayer meeting. Alas 7. Tapos devotion, Sabado, alas 5. Pwede tayo mag-pray. Lalo na ngayon yung mga nangyayari. Pag-pray natin sa mga kapatiran. Pag-pray natin yung mga pangangailangan. At may lakad ata si Pastor Frank pwede kasama daw yung mga elders doon. Yung mga kabataan, pwede rin sumama. Kaya lang, kami kasi pupuntang Tarlac. Hindi kami makakasama, hindi namin kayo masasamahan doon. Pero pwede kayo makipag-ugnayan kay Pastor Frank, pwede natin tawagan kung sino yung gusto sumama para sumuporta sa gawain kasi nasabi niya nung Sunday. Di ba narinig naman natin? Yun, nasa GC naman. Kaya sino gusto sumama doon, makipag-cooperate pagkatapos nito, tapos sabihin natin kay Pastor Frank para madaanan kayo dito para i-guide. Pero sabihin nyo lang kung sino sumama, pero kung walang magsasabi, uwi na tayo, talaga. Wala sasama. Okay? Pero yung mga desidido, pwede natin tawagan si Pastor Frank, okay? Kaya sabi niya, sa question natin, kung wala na pamasahe, sabihin na wala sa kanya, kasi siya. Oo, kung walang pamasahe, baka magagawa ng paraan, okay? Ang kailangan lang yung desididong sumama doon. Kami, pag paumanhin nyo, hindi kami makakasama kasi pupunta kami sa Bible School. Graduation kasi namin sa November, ngayon ang huling bayan. Yun. Pag hindi kami nakapunta ngayon, hindi kami gagraduate sa November. Si Ninor may kulang pa ng 3 unit. Kailangan niyang pumasok ngayon at sa November, kaya hindi kami pwede umabsent. Salamat naman sa Panginoon, nag-pray kami nakaraan kahit paano, provide naman ng Diyos yung pangailangan namin, kaya matutuloy kami ngayon. Kaya hindi kami makasama kung sakaling lalakad. Kaya sama na lang namin kayo sa panalangin at kung siya interesado, sabihin natin kay Pastor Frank. Eh, wala na tayo lahat na ituloy ulit. Huwag natin sa panalangin ni Pastor Eddie sa pagtatapos yan. Tayo lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Diyos, na kung saan